mapagpalang araw sa atin, araw na naman po ng linggo, araw na tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. So bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, let's us all bow down and pray to our God. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa umagang ito, O God, kami po ay dumudulog po sa iyong kabanal-banalang trono, humihingi na iyong gabay, kalakasan na nagmumula sa iyo. Humihingi kami, Panginoon, ng panibagong pag-asa, kagalakan sa aming mga puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, na tanging kayo lamang, O Diyos, ang aming pong pag-asa. Panginoon, samahan mo po kami as we meditate upon your word, O God. Lord, bayaan niyo po na yung banal na Espiritu ay makakilos sa aming pong kalagitnaan. Father God, we invite the presence and leading of your Holy Spirit, O God, as we listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, kumusta na po kayo? Tayo po ay 3 linggo na naka-quarantine. 3 linggo na po o 4 na linggo na po tayo na hindi po tayo nakakatipon-tipon sa ating po mga panambahan. Ganun pa man, sabi ko nga nung panguna, ang salita po ng Diyos ay hindi pwedeng ikulong. Kaya purihin ng Panginoon, sa gabing ito ay mayroon pong mensahe. Sa umagang ito ay mayroon pong mensahe ang salita ng Diyos at tayo po lahat ay makinig. Ang title po ng ating po tatalakayin sa umagang ito, Finding Joy in the Midst of Problems. Paano po natin mararanasan ang kagalakan sa gitna ng mga problema sa ating pong mga buhay? Let's open our Bible to Philippians chapter 1, starting with verse 12 to 18. Sabi po dito, Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice, yes, and I will continue to rejoice. Sa napakarami pong mga tao, ang kahulugan po ng kagalakan sa kanilang buhay ay yung buhay na walang trouble. Libre sa anumang pong karamdaman, libre sa anumang pong mga suliranin, walang mga trials, walang tribulation, wala lahat. Lahat ay maganda. So yun po ang kanilang definition ng joy. Mararanasan ko lang ang kagalakan sa aking buhay, magiging masaya lamang ako kung wala akong dinadalang problema. So dito po sa ating tatalakayin, makikita po natin kung gaano kalalim po ang kagalakan na itinuturo po ni Apostol Pablo. Na-experience po niya sa kanyang buhay na sa kabila ng napakarami mga trouble sa kanyang buhay, hindi po nawala ang kagalakan sa kanyang buhay. Sa ating kinakaharap ngayon, mga kapatid, marami sa atin ang tila nawawala yung kagalakan, natatabunan o napapalitan, na-overcome sila ng pangamba, ng takot, ng mga alalahanin. So, sa araw na ito, mga kapatid, atin pong tutunghayan ang ibig sabihin ni Pablo ng tunay na kahulugan ng kagalakan sa gitna ng mga suliranin. Now, joy is the result of the inward working of the Holy Ghost because of our relationship with God through faith in the Lord Jesus Christ. So, ang kagalakan daw po ay resulta, it is the result of the inward working. Ito po ay gawa ng banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Bakit? Nang dahil po sa ating relasyon sa ating pong Panginoong Hesus.
Ang mga hindi mananampalataya ay hindi po nila mararanasan ang tunay na kagalakan. Bakit? Nakadepende po sila sa sirkumstansya. When everything is right, when everything is okay, they have that joy. Pero hindi po yan ang kahulugan ng joy na sinasabi po ni Apostol Pablo. Sa kabila ng mga suliranin, pwede pong mag-umapaw ang kagalakan sa ating pong mga puso. Now, marami po ang napakakitid nga po, ang kahulugan nila ng kagalakan. Kaya nga po, napakahirap pa nila na madiskubre ang tunay na kahulugan ng kagalakan sa kanila pong mga buhay. So, inintroduce po ni Paul ang isa pong napakalalim na kahulugan po ng kagalakan sa ating pong mga buhay. Bilang tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu at tayo po ay mga anak ng Diyos. So, ang tunay na kagalakan po ay hindi po nakadepende sa sirkumstansya. Okay? It is a joy that is present in the good times and the bad. Ano man ang kalagayan po natin sa buhay, whether in good times, in bad times, that joy will still remain. So, the depth of our joy will be determined by the perspective that we have about our problems. Ang lalim daw po ng kagalakan ay dinidetermina nung lalim po, the depth nung lalim nung ating pong pananaw patungkol po sa problema. Ano ang pananaw natin sa problema? Actually, kay Paul, hindi niya bukang bibig yung pong salitang problem. It is always an opportunity para po kay Apostol Pablo. Now, ito po ang sinasabi ni Paul dun po sa verse 12. Tingnan po natin yung lalim ng pagkakilala niya dito po sa kagalakan. In Philippians chapter 1 verse 12, and sabi po dito, "Now, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel." Take note of this word. Kaya ko po in-underline yan, to advance the gospel. Okay? Sa wikang sa King James Version, ang ginamit po dito ay furtherance. For the furtherance of the gospel. Now, ito po ay mahalaga, napaka-crucial po nitong salitang ito para po makita po natin, magkaroon po tayo ng tamang pananaw patungkol sa mga problema sa buhay. Okay? So, the word furtherance, ito pong salitang furtherance is actually a military word. Ano po ibig sabihin nito? Ito po, yung mga military, bago po sila lumusob sa isang kagubatan, meron pong mauuna sa kanila. Ano pong gagawin ng nauna? Puputulin po niya yung mga kahoy, yung mga sagabal sa kanilang dadaanan para makasunod yung pong mga sundalo sa kanyang likuran. Ibig sabihin, siya po yung mauuna para maghawan ng lugar. Okay? So siya po ay, nakita ni Paul, na siya po ay pioneer for Christ, not a prisoner for Christ. Yung pagkakabilanggo po niya, yung pagkakakulong po niya, hindi niya ito itinuring na siya ay bilanggo ni Kristo, kundi isa po siyang pioneer, isa siyang sundalo ni Kristo. Now, alam po ni Pablo na siya po ay naghahawan lamang, nagpiprepare lamang po ng daan para po sa salita ng Diyos for the furtherance of the gospel. So sa lahat ng sitwasyon, iba ang nakikita ni Paul. Ang tinitingnan ni Paul, yung opportunity na maibahagi niya ang salita ng Diyos, anuman ang kanyang sitwasyon, anuman ang kanyang kinalalagyan. Wala sa kanya yung, bakit ako ginaganito ng Panginoon? Bakit nangyari ito sa akin? Hindi po kinu-question ni Paul. Sa dami-dami po ng naranasan ni Paul sa kanyang buhay, hindi po niya kailanman inisip na siya po ay pinaparusahan ng Panginoon. Hindi kailanman sinabi ni Paul, Lord, bakit mo ako ginaganito? Wala po yan sa vocabulary ni Apostol Pablo. So, Paul viewed his problem has opportunities, not opposition. Ulitin ko po. Nakita daw po ni Pablo, Paul viewed his problem has opportunities, not opposition. Ito po tandaan natin mga kapatid. For every trouble, for every crisis,
there is always an opportunity. Ito po tandaan niyo mga kapatid. Ano man po ang krisis na dumating, meron po laging opportunity. Kasama po dyan ang nararanasan po natin. Crisis sa anuman, crisis sa buhay, meron po laging opportunity. Ito po ang nasa isip po lagi ng Apostol Pablo. Anong opportunity ang binubuksan ng Panginoon sa ganitong sitwasyon? Now, if we are to experience the fullness of God's joy in our lives, then we must change our perspective on our problems. Kung nais daw po natin ma-experiensa yung kabuuan, yung tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos, babaguhin po natin ang ating pananaw sa mga suliranin, sa mga troubles, sa mga problema. Mabago po sana ang ating pong pananaw. Now, makita natin ang ating mga sarili na tayo po'y tulad ni Paul na pioneers in the Word, not prisoners of the problems. Now, we must see ourselves as victors and not victims. Okay, tanda po nanto. Tayo po ay mga mananagumpay. We are not victims, but we are victors in Christ. So, we must look at our troubles as a way to triumph over evil rather than the tremble in fear. Ilang beses na po pinipreach ng ating po mga pastor. Okay, patungkol po sa fear. Hindi po tayo dapat naaalipin ng takot. Ulitin ko po, we must look at our troubles as a way to triumph over evil rather than the tremble in fear. Bakit po posible yan sa mga anak ng Diyos? Because Christ, our God, our Savior, is a victorious God. He is not a defeated Savior. He is a triumphant Savior. Now, sabi po sa Romans chapter 8, verse 35 and 37, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. So tayo daw po ay mananagumpay. We are more than conquerors through Christ who loves us. So hindi po bukang bibig ni Apostol Pablo na siya po ay talunan. Hindi rin po niya bukang bibig ang problema. Sapagkat alam niya na ang mga Kristiyano na tinubos ni Kristo na kanyang dugo ay mga mananagumpay na. Amen. Amen. So, nag-demonstrate po si Pablo na kung paano po tayo makaranas na kagalakan sa kalagitnaan po ng mga trouble sa ating pong buhay. Una, joy in the midst of adverse problems. Joy, kagalakan, sa kalagitnaan ng matinding problema. Pwede ba natin maranasan yon? Sa kabila ng matinding dinaranas po natin, mayroon pong kagalakan sa ating pong mga puso. Now, tingnan natin ang experience ni Paul. Si Paul po sa pagkakataong ito ay nakabilanggo sa Philippi. Okay? Siya po ay nakabilanggo. Siya po ay kinasuhan ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Na-frame up po si Paul. Na sinasabi, ang taong ito ay gumagawa ng trouble, okay, naghihimagsik labang kay Cesar. So, hindi po totoo. Kaya si Paul po ay nabilanggo. Okay. So, 2 taon po siya sa bilangguan Cesarea, and then, umapila po si Apostol Pablo kay Cesar. Okay? So, kung kaya siya po ay nakarating sa Roma, umapila po si Apostol Pablo kay Cesar. Now, si Paul ay naranasan po niya, hindi lamang po yung dinaranas po nating lockdown, kundi yung pagkaka-lockdown kay Paul ay nag-iisa po siya. He was isolated from his loved ones, even from his friends, from other believers in Christ. So, isolated po si Paul. Okay? So, ito po ang kanyang dinanas. Napakatinding kapighatian, napakatinding kalungkutan,
ang naranasan po dito ni Apostol Pablo. Now, hindi magawa ni Apostol Pablo yung dati niyang ginagawa. Ito po mabigat eh. Sa ating pagkaka-lockdown, marami tayong gustong gawin na hindi po natin magawa. Kaya, iimbento tayo o gagawa tayo ng mga bagay na pwede po natin pagkalibangan. So, dito po makita natin, for 2 years, si Apostol Pablo ay hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos sa labas. Tulad po ng pang-araw-araw niyong gawain, na siya po ay nakikipag debate sa mga tao, nagpapaliwanag sa mga tao kung sino si Kristo, kung ano ang tunay na Diyos. Hindi po magawa ni Apostol Pablo. Bakit? Siya po ay nakabilanggo. Now, Paul has lost his freedom to move about from place to place as he pleased. Hindi na po magawa ni Apostol Pablo. Bakit? Nakatanikala po siya sa Roman soldier. So, yung pagkakatanikala, wala pa pong isang dipa, yung pong sinasabing tanikala ni Apostol Pablo. Halos body-body sila noong kanyang gwardya. Okay? Now, so si Paul ay isang napakagandang ehemplo para po sa mga Kristiyano na nabibigatan po sa kanilang mga ang buhay po minsan ay mahirap. Kaya tulad po ng nararanasan natin. Hindi po tayo sanay sa ganitong sitwasyon. Sanay po tayo na lagi tayo nasa labas. Sanay tayo na kung anong gusto natin, pwede natin gawin. Ngunit ngayon ay hindi po natin magawa ang napakaraming bagay na gusto po natin gawin. Okay? Tulad po ng paglabas natin, pagmamall. Okay? Pakikipagkita sa mga kapatiran, pag-Bible study. Hindi po natin magawa. Pero dito po mga kapatid, ang nakikita ni Apostol Pablo, hindi ito parusa ng Diyos, kundi ito po ay isang opportunity na binubuksan ng Panginoon. Now, difficulties, tandaan po natin ito. Kung nakakaranas tayo ng mga difficulties sa ating buhay, hindi po ito nangangahulugan na tayo po ay pinaparusahan ng Diyos o galit ang Diyos po sa atin. Amen po. Hindi po nangangahulugan, ulitin ko po, na kung may mga difficulties tayong naranasan, tayo po ay kinamumuhian na ng Diyos o pinaparusahan po tayo ng Diyos. Hindi po. Okay? So maraming naniniwala at nagtuturo na kung ikaw ay namumuhay ng matuwid, ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi mo mararanasan ng trouble sa iyong buhay. That is not true. Si Apostol Pablo ay kilala po natin na lumalakad sa sentro ng kalooban ng Diyos. He always wanted to please God, and Paul is very obedient to God. Yet, pag binasa po ninyo yung buhay po ni Apostol Pablo, ilang beses po siyang in-stone. Ilang beses si Pablo na nakaranas po ng shipwreck. Ilang beses po sinabi ni Apostol Pablo na siya po ay lulutang-lutang sa dagat day and night. Palutang-lutang po si Apostol Pablo. Nakaranas din po ng gutom si Apostol Pablo. So, mga kapatid, si Paul, ulitin ko po, ay lumalakad po siya sa sentro ng kalooban ng Diyos. Yet, ang lahat ng ito po ay naranasan niya sa kanyang buhay. So, hindi po totoo, yung ipinapangarap po na napakarami, kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi ka makakaranas ng problema. That is not true. Okay? So, good times and bad times alike come to us all at one time or another. Lahat tayo, nakakaranas po tayo. Okay? Ng mga pagsubok sa ating buhay. Iba't ibang kaparaanan lamang po ang ating naranasan. Ngunit lahat po tayo, whether you are a matured Christian, obedient Christian, a righteous Christian, nararanasan po natin ang mga trouble na ito sa ating mga buhay. So, don't judge the depth of your life by how good things are going. You and I could be in the middle of God's perfect will for our lives and going through the fire at the same time. Naranasan po ba natin ito? Naku-question po ba natin ang Panginoon? Panginoon, lumalakad ako sa katwiran mo in holiness and righteousness. Yet, Panginoon, bakit ko po nararanasan ito? Kaya sabi nito, huwag po nating husgahan. Okay? Yung pong lalim ng pong ating buhay sa pamamagitan po
ng mga bagay na nangyayari po sa atin. We cannot say kung may troubles tayo, i-conclude na natin, siguro may nagawa akong kasalanan sa Panginoon o siguro galit ang Panginoon sa akin. No, we cannot conclude that. May mas magandang plano ang Panginoon. So, it's not just your temporal good that God is concerned with. Ito patandaan natin. Hindi lang tinitingnan ng Panginoon yung pong temporaring ikabubuti po natin. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung eternal goodness na pwede po natin makamtan dito sa nararanasan po natin. Not the temporal, but those things that are eternal ang tinitingnan po ng Panginoon. So, we need to understand that the problem that we go through at times does not mean that God has turned His back on us. So, dapat daw po natin maunawaan na ang mga problema na nararanasan natin from time to time ay hindi po nangangahulugan na tinalikuran po tayo ng Diyos. Sa ating sitwasyon ngayon mga kapatid, hindi po nangangahulugan na nararanasan po natin ito, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo, tayo po ay tinalikuran na ng Diyos. Hindi po. Tingnan po natin sa isang malalim na kaparaan, the other side of the coin, kung ano talaga ang plano ng Diyos. Now, in Philippians chapter 1, babalikan po natin verse 12 to 14. Ito po ang sabi dito. Now, I want you to know, brothers, that what has happened to me has already served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. So, Paul declares that God is using his circumstances to further the gospel. Ito ang nakita ni Paul. Hindi niya tinignan yung negative side. Ang nakita ni Apostol Pablo, ito ay para sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. So, dalawang positive na punto ang tinignan po ni Paul. Paul points to positive results of his circumstances. Nakikita po ba natin? Dito sa sinabi ni Pablo, dito sa talatang ito, verse 12 hanggang 14, ano yung positive things na nakita po ninyo? So, tingnan natin yung dalawang positibong bagay. Una, the guards and those in the palace have heard the gospel as a result of my change. Ito po sabi ni Pastor Pablo. Yung pong mga gwardya na naghahalinghinan, na nakatanikala sa kanya, ay nakarinig ng gospel ni Paul. Sa pamamagitan ni Paul. Okay. So, ilan po ba ito? Every 4 hours, nagpapalit po ang kanyang gwardya. Nakatanikala po yung kay Paul. Okay? Nagpapalit yung gwardya every 4 hours. Sa 24 hours, there are 6 guards na nagpapalit-palitan po. Sa isang linggo, ilan? Okay, sagutin po ninyo. Sa isang linggo, ilang gwardya ang pwedeng masira ni Apostol Pablo? Okay? Pakikwenta, Junelito. 4 times 6 is hindi. So, 6 na gwardya, yun nasa share niya. Okay? 6 times 7 is 42. Okay? 42 guards. Sa isang linggo pa lang yun. Now, sa isang taon, ilang gwardya, kung tigi-tigisa lang ha, ang sabi ng iba ay 2 gwardya yung nakatabi kay Paul o nakatanikala kay Paul. So, sa isang gwardya lamang, sa loob po ng isang taon, 6 by 365 is 2,190. Ganun po karami ang gwardya na nasisyaran ni Paul. 2 taon po na si Paul ay nakakulong, may gwardya. Times to me, more than 4,000 souls ang nakarinig ng salita ng Paul dahil sa pagkakatanikala ni Apostol Pablo. Wow! So, hindi niya magawa sa labas, sa kanyang kalayaan, pero sinamantalan ni Paul yung lahat ng gwardya
na mapapadikit sa kanya, na ma-assign sa kanya, ay makakarinig ng salita ng Panginoon. And take note of this, hindi po mga pipitsuging gwardya yung nakatanikala kay Paul. Mga elite po ito. Okay? Hindi obligado, hindi pipitsuging gwardya, kundi ito po ay mga Roman soldiers. At ito po ay malapit po kay Cesar. Okay? Now, dito po sa tanikala ni Apostol Pablo, hanggang doon po sa household ni Cesar ay nakarinig po ng mabuting balita ko. Hanggang doon po nakarating ang gospel. Kaya kung titingnan po natin doon sa pagtatapos niya sa Philippians chapter 4 verse 22, kinukumusta na po niya yung mga mananampalataya doon sa household ni Cesar. Philippians chapter 4 verse 22. Kinukumusta na po niya. Hindi man lahat doon ay tumanggap sa Panginoon, ngunit hanggang doon po ay may mga mananampalataya na. Just imagine, yung pagkakatanikala ni Apostol Pablo, hindi po siya nagmukmok, hindi siya nagalit, ginawa niyang opportunity ng salita ng Diyos ay maipangalat pa rin po niya. Tulad po ni Apostol Pablo, meron po tayong kapatid si Pastor Bert. Nais ko pong ibahagi sa inyo pong katapangan ng ating pong kapatid si Pastor Bert. Siya po ay nakulong sa Saudi Arabia nang dahil po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam po ba ninyo ang ginawa po ni Pastor Bert? Habang siya po ay nakakulong, si Pastor Bert po ay patuloy na nangaral ng salita ng Panginoon doon sa lahat ng mga kasama niya sa bilangguan. Nung makita po, nung bantay doon, na hindi po tumitigil si Pastor Bert sa pag-share ng salita ng Panginoon, pinauwi na lamang po si Pastor Bert dito sa Pilipinas. So sa halip na makulong po siya ng ilang buwan o taon, 2 weeks lamang po si Pastor Bert doon sa kulungan. At sabi po ni Pastor Bert, kung hindi siya palalabasin doon sa kulungan, lahat doon sa kulungan maboborn again. So ito po mga kapatid, ano po nakita nila? Ang tiningnan po nila ay hindi yung kanilang katatayuan, hindi po sila naawa sa kanilang sarili, kundi ang nakita nila, may oportunidad na ibahagi ang salita ng Panginoon. Tingnan po nyo, napakaraming naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang pagsunod, siya po ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Yet, napakarami po naranasan ni Apostol Pablo. Going to Rome, si Apostol Pablo po ay nakasakay sa isang barko. Ano po nangyari doon sa barko na kanyang sinasakyan? Lumubog po ito. Kung ilang araw at gabi na sila po ay hinahampas-hampas ng alon hanggang sa ito po ay mawasak na. Nagreklamo pa si Apostol Pablo? Hindi po. Napadpad po sila sa isang isla. At ano po meron doon sa islang yon? Doon po pa lang sa islang yon ay merong may sakit. Okay? At ito ang dahilan kung bakit kinakailangan yung barko na sinasakyan ng Apostol Pablo ay masira. So, upang ang mga tao rin doon sa islang yon ay makarinig ng salita ng Panginoon. Doon po natuklaw ng si Apostol Pablo. So, ang sabi nila, makasalanan tong taong to, hindi nakaligtas doon, nakalitas nga doon sa dagat, hindi naman makakaligtas dito sa ahas na ito. Ano po nakita nila nung hindi mamatay si Apostol Pablo sa kabila nung ahas na yon? Ang sabi nila, he must be God. So, umpisa na po silang sambahin si Apostol Pablo. Pero sabi po ni Apostol Pablo, winahak niya kanyang damit, tao rin ako nakatulad nyo. Then, there was that opportunity to preach the gospel of salvation. Nakita po ninyo, yung buong islang yon ay nakarinig ng salita ng Panginoon. So may crisis kay Paul, lumubog yung barko, nagpalutang-lutang sa dagat. Yet, ang nakita po ni Apostol Pablo, may opportunity pala na nag-aantay sa akin, and that is to preach the good news of salvation. Kaya ito mga kapatid, anuman ang sirkumstansya natin sa buhay, ang titingnan lagi natin, anong opportunity ang nag-aantay sa akin para maibahagi ko ang salita ng Panginoon. Sa sitwasyon ito mga kapatid, ano ang nakikita niyong opportunity? Maghapon po tayo sa bahay. Okay? This is an opportunity para makapagbasa ka ng buong Biblia. Mabasa mo from Genesis to Revelation. Ilang beses ko na itong banggitin sa preaching ko. Gawin nating opportunity ang pagkakataong ito sa halip na ikaw ay nagbibilang ng bigas na tulad ko, ilang butil ng bigas sa isang sako,
na 50 kilos, there are 578,931. Huwag po ninyong gagawin yan. Okay? Anong opportunity ang nakita po natin? Napakarami mga kapatid. Magbasa ka ng Biblia. Ito yung pagkakataon na matapos mo from Genesis to Revelation. Mag-meditate ka upon the Word of God. Okay? Sabi ng iba, wala daw silang magawa, kaya pa na yan TikTok. So sa halip na nagtitiktok po tayo, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Okay, ito yung, at ang dami pong mga positibong bagay na pwede po natin gawin as an opportunity. Mga nanay, kananayan. Ito yung pagkakataon ninyo na turuan ninyo yung inyong mga anak na magluto. Ito rin po yung pagkakataon na maglinis ng bahay. Yung pong carpet namin. Okay? For 22 years. Yung po nasa kwarto namin. Malaki po ito na hindi ko po nalalabhan. Praise the Lord. Nalabhan po namin. Andito po na po ngayon sa sala. So, ang daming opportunity na pwede nyong gawin. Mag-repair. Na-repair ko na po yung mga dapat i-repairin dito sa bahay. Nalinis na yung dapat linisin. So, ang dami pong opportunity na nag-aantay po natin sa mga oras nating wala tayong ginagawa. So, ito po lagi ang tinitingnan ni Apostol Pablo. Anong opportunity ang nag-aantay sa kanya sa bawat sirkumstansya? So, ikalawa, second result was other Christians were encouraged to speak up for the Lord Jesus Christ. Yung pagkakakulong ni Apostol Pablo, ano po nangyari? Yung mga Kristiyano ay nag-umpisa ng kumilos. Okay? So the scripture says, others spoke the word of Christ more courageously and fearlessly. Sana. So, yung pong mga ibang Kristiyano daw po, nangaral din po ng salita ng Panginoon. Wala din pong takot, courageously and fearlessly. So, God used Paul's situation to light a fire. Para bang nag-ignite yung fire. Yung pagkakulong ni Apostol Pablo, yung mga Kristiyano, sila man po, ay ano ang ginawa nila? Since si Paul ay nakita nilang hindi tumitigil, buong tapang na hinarap ang sitwasyon, na-encourage po sila na mangaral na rin po ng salita ng Panginoon. Siguro, sige, sama-sama na tayo makulong. Si Paul, makita natin. Naka-chain pero nangangaral ng salita ng Panginoon. Let's do it. So, nakita po nila yung opportunity ito. Now, ano po nangyayari ngayon? Ako hindi ko tinitingnan yung negatibong nangyayari ngayon. Mas tinitingnan ko po yung mga positibong bagay na nangyayari po sa ating pong kapaligiran ngayon. Ano po yung mga positibong bagay na nakita po natin? Take note of this. Buksan yung Facebook ninyo. Pag nakita po ninyo, kung meron man na ilang libo na namamatay sa buong mundo, okay? Ito po, ilang milyong tao naman ang nakakakilala ngayon sa Diyos. Ilang milyong tao ang nagre-repent sa kanilang kasalanan ngayon. Ilang milyong tao ang lumuluhod ngayon dahil sa sitwasyon. Ilang milyong tao ngayon ang nagbabalik loob sa Diyos dahil sa COVID-19 na ito. So, makita po natin, tingnan po natin yung positive side na nagaganap. Ano po? So, meron po lagi, na mga bagay na pwedeng mangyari sa kabila po ng mga trahedya na nararanasan po natin. So, ang dami din po ngayon na nagpipreach. Okay? Mga live preaching, makita po natin sa Facebook. Ang dami po kilala, mga pastor. Naka-live po sila lagi. Nagpipreach po ng salita ng Panginoon. Hindi po natin ito ginagawa dati. Pero ngayon makikita po ninyo, ginagawa na po. So, nai-encourage din po yung iba na mangaral ng salita ng Panginoon sa social media. So, meron po laging opportunity na makita po natin dito. So, nakaka-encourage po ito. Ano po? So, tayo po ay maging maingat po tayo. Tayo po ba mga Kristiyano ay nakaka-encourage? O tayo po ang pinagmumulan ng discouragement? Tayo po ang pinagmumulan ng takot. Mga kapatid, tayo dapat po ang nangunguna ng pagbibigay sa kanila ng kalakasan at pag-asa. Hindi po tayo ang dapat pinagmumulan ng takot. Now, meron pong mga punto
dito po sa mga pangyayaring to, there are a couple of points that I want to make right here. Okay? First, we cannot control our circumstances, but we can control our response to them. Hindi po natin pwedeng kontrolin ang mga sirkumstansya na nangyayari po sa ating kapaligiran. It is beyond our control. But ito po ang tandaan ninyo, kung paano po natin tinutugon, okay, this is what we can control. Yung ating pong reaksyon sa mga pangyayari, ito po ang nasa ating pong mga kamay. Paano natin kinakaharap ito? Nasa atin po yan. Okay? So, ito pong sinasabi ni Pablo, ang mga pagsubok natin sa buhay ay maaaring magpalubog sa atin or ito po ay magpalalim sa ating pong relasyon sa Diyos. Dalawang bagay. Pwedeng magpalubog sa iyo or pwedeng magpalalim sa iyo sa relasyon sa Panginoon. So I pray and I hope na ito pong pangyayaring ito, mga kapatid, sa ating pong buhay, ito po yung lalong magpapalalim sa atin. Lalo po tayong matututong kumapit sa Panginoon sa mga pangyayaring ito. Okay? So, ito po yung natural response natin na tayo po ay mapagbag, mahabag sa ating pong mga buhay. Lalo na kung medyo kumukunti na or nanganganib na yung stock ng pagkain. Medyo nangangamba ka na. Pero tandaan po natin, mga kapatid, God is our provider. Sabi po ng salita ng Panginoon ni David, I've been young and now I am old, yet I have never seen a child of God begging for bread, or the righteous begging bread. Wala po. Wala po sa atin na mamamalimos ng pagkain. Ito po ang tandaan ninyo. So, kahit hindi po natin nakikita, mga kapatid, ang kahihinatnan nito. Only God knows kung ano po ang kahihinatnan nito. Pero let us be positive. May ginagawa po ang Panginoon. At ito po ay para sa ikabubuti, sa ikaliligtas ng mas maraming tao. Ang mga tao po ay nag-uumpisa ng tumawag sa Diyos. Sa South America, makita po natin, ang mga tao, thousands of people, they are kneeling down and praying to God. Hindi po ito nangyayari noon. Ang mga tao ay wala nang ginawa kundi magpasarap sa kanilang mga buhay. Ngunit ngayon, natututo po ang mga tao na tumawag sa tunay na Diyos. So ikalawa, we need to look for the opportunities rather than the opposition. Okay? Opportunities rather than the opposition. So ano po nakita ni Apostol Pablo dito? Paul saw an opportunity to share the Lord Jesus Christ with others that he may not have come into contact with any other way. Nakita po niya ito. Kung hindi po nakakulong si Apostol Pablo, kung hindi po siya natanikala, masisirang ba niya itong mga gwardyang ito? Makakarating ba doon sa palasyo ni Cesar ang salita ng Panginoon? Never. Pero dito po sa pagkakataong ito, na bahaginan po ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos, yung mga tao na hindi niya dapat maiengkwentro sa pagkakataon. Bakit po nyo? Nag-umpisa po yan kay King Agrippa, kay Felix. Bago po siya nakarating sa Roma, ito po mga gobernor, mga hari, na bahaginan na po ni Paul ng mabuting balita. Kaya po siya ay nakarating kay Felix, okay? Sa kapapahayag niya ng revelasyon ng Panginoon. Now, so sa nangyayari ngayon, anong opportunity ang nakikita natin, mga kapatid, na pwede mong gawin for the furtherance of the gospel? Anong opportunity, mga kapatid, ang nakikita po ninyo? So, mga kapatid, hindi po tayo mawawala ng opportunity. Okay? Lagi pong may opportunity na nakalaan sa lahat ng mga sirkumstansya natin sa buhay. Opportunity to share the gospel, opportunity to do good to others. Huwag po natin kakalimutan. Yung pong Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, meron pong kapasunod dyan na verse 10. At ano po sinasabi doon po sa verse 10? Na tayo daw po ay tinawag para sa ano? Para sa mabubuting bagay. Yung po huwag natin kalimutan.
nauuna pa sa ating gumawa ng mabubuting bagay yung mga unbelievers. Well, of course, sasabihin natin, mayayaman sila eh. Kaya kaya nilang mamigay ng daan-daan o libu-libong sakong bigas. Kapatid, hindi po ito nasusukat sa dami ng ating ibibigay. Kung sino man ang kumatok sa inyong tahanan na nangangailangan, mga kapatid, huwag po natin pagdamutan. Kung sino yung mga nakikita natin, mga kapatid, ito po pakiusap po na po sa atin. Kung meron tayong mga kapatiran na nakikita po ninyo, na nangangailangan na ng pagkain o ng suportang pinansyal mula po sa atin, kapatid, huwag na po nating antayin kumatok pa sa ating mga tahanan. Magkusa na po tayo. Okay? At yung iba naman po mga kapatid na talagang kinakapos na po, mga kapatid, magpasabi po kayo sa inyong mga pastor, para naman po kayo ay matulungan, makontak din po yung mga kapatid, yung mga nakakaluwag, mga nakakariwasa, hindi naman po kayo marahil pagdadamutan. So dapat po, sa atin mismo nag-uumpisa, yung pong paggawa ng mabuti, yung pong pagtutulungan, sa atin po nawa mag-umpisa. Kaya mga kapatid, babalikan ko po ang ating pong mensahe sa umagang ito. Meron pong kagalakan in the midst of trouble. In the midst of problem, hindi po dapat mawala yung kagalakan. Bakit po? Yung kagalakan ay hindi po pwedeng nakamin sa atin. Hindi po ito nakadepende sa sirkumstansya. Yung kagalakan yan ay nakadepende doon po sa relasyon natin sa ating pong Panginoong Hesus. Sa presensya ng banal na Espiritu na nananahan sa ating mga puso, no one can snatch that joy. Ano man ang sirkumstansya, mga kapatid, may kagalakan po sa ating pong mga puso. So bago po ako magtapos, mga kapatid, nais ko po kayong kumustahin. Di po natin alam kung may extend po ang quarantine nito. Huwag po tayong mag-alala, mga kapatid. Sabi ko nga po nung nakaraang mensahe, God is still on the throne. And God is watching us. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. From Genesis, mga kapatid, to Revelation, nakita po natin, walang ginutom po ang Panginoong Diyos. Ang kanyang mga anak ay kanya pong kinatagpo. Kaya po niyang utusan ang uwak. Kaya po niyang magpabukal ng tubig sa bato. Kaya niyang gawing ilog ang disyerto. Kaya niyang magpaulan ng mana. Kaya po niyang gawin ang lahat. Mga kapatid, if we will only put our trust in God. So nawa po mga kapatid, kalimutan po natin ang mga troubles na ito. Hindi troubles ang dapat po na nakikita po natin, but the opportunity to spread the gospel. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. Nais ko po manalangin, mga kapatid. Kung meron po kayong mga karamdaman, may nararamdaman na po kayo sa inyong mga katawan, ipatong lamang po ninyo ang inyong kamay, ipatong po ninyo kung saan po masakit, kung masakit ang inyong ulo, ang inyong throat, ang inyong puso, ano man ang sumasakit sa inyong pong katawan, ipatong po ang kamay at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Puring ka, Panginoon. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, habang kami po ay nasa iyo pong dakilang presensya, at habang kami, O Diyos, ay dumudulog po sa iyo, sa kung saan parte man ng aming pong katawan, meron po kaming karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kami po ay dumudulog sa iyo. We bind and we cast out every pain, every sickness, every diseases in our body in the mighty name of Jesus. You have no authority over these bodies, for these bodies has been purchased by the blood of Jesus. Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O God, hipuin mo po. I release the spirit of healing in the mighty, mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. At para po sa nanay or sa lola ng ating pong kapatid na meron pong virus na, kinapitan po siya ng COVID-19. In the mighty name of Jesus, we bind that virus in her life in the mighty name of Jesus. Panginoon, mas makapal, mas makapangyarihan ang iyo pong banal na dugo kaysa virus na ito. And we cast out every virus in her body in the mighty name of Jesus. And we
release healing, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, let this be a testimony, O God, that nothing is impossible with you, and you are our healer, O God. Ama, salamat po. We give you back all the praises, all the glory, O God, in Jesus' mighty name. Panginoon, inadalain po namin ang aming pong bansa, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo, Panginoon. Lord, ma-accomplish po ang iyo pong layunin. Lord, meron ka pong magandang plano sa mga nangyayaring ito. At Lord, bayaan niyo po na makita po namin in a positive side ang lahat po na nagaganap po sa aming kapaligiran. Ang aming dalangin lamang, Panginoon. Lord, lagi mo pong alalahanin ang iyo pong mga anak. Kami po'y nananampalataya, O Diyos, that everything works together for good. For those who love you, for those who are called according to your purpose. Salamat po, Panginoon. We will keep on rejoicing and serving you, O God, whatever the circumstances. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. God bless us all. Purihin po ang Panginoon. See you po. At ating pong mga kapatid, ating pong panoorin ang ating pong mga pastor na nagbabahagi po ng kanilang salita. Araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 po ng gabi. Huwag po nating itapat yung ibang activities po natin dun po sa oras ng preaching. Alas 8 po ng gabi. Okay po? Pakiusap po lamang po. Alas 8 po ng gabi, nag-uumpisa po ang ating mga pastor na magbahagi po para po sa ating kalalago ng ating pong pananampalataya. Amen po. So God bless you and see you again.